초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 4. Nakakross ang braso ni Ryan sa harap ng dibdib niya habang nakaupo sa pang-isahang sofa at kaharap si Eugens Vergara na pinagpagitnaan ni Tyron at Eymar Strom na kadarating lang. Kaibigan pala ni Tyron ang dalawa na magkasunod ng dumating. She heard from Eugens that Tyron's friends are coming over. Sama-sama daw sila mga ito sa pag-uwi sa Pangasinan dahil doon ang mga ito magpapasko at mag-New Year. Halos walang tulak kabigin at tatlo kung kagwapuhan lang naman ang pag-uusapan. Pero hindi niya alam kung bakit nakakalamang si Tyron sa mga mata niya. Maybe it was because of his so wonderful scent and eyes and lips. She sighed at the awkward silence surrounding them. Wala bang magsasalita sa inyong tatlo? Tanong niya na lumipas ang mahabang katahimikan. Nag-angat ng tingin sa kanya si Eugens mula sa phone nito. Babe, if you want to hear my voice that badly, all you have to do is to ask. Itinirik niya ang mga mata. You are not my type. I perfectly know that. I saw the smug remembered. Nakangising sabi ni Eugens at kinindatan siya kapag kuwan. What smudge? Inosinteng tanong ni Eymar na pinagpalit-palit ang tingin sa kanya at kay Eugens. Wala itong alam sa paghahalikan nila ni Tyron as much as possible wants to keep it that way. Pero talagang chismoso itong si Eugens at binuka nito ang bibig para magkwento. You see my dear friend, inakbayan ni Eugens si Eymar. Tyron and his parents visitors Ryan, he mentioned her name at her. They kissed. Nalaki ang mga ni Eymar. Halata ang gulat sa mga mata niyon. Nakawang din ang mga labi nito. What the hell, man? Hindi ito makapaniwalang tumingin kay Tyron at sa kanya. Kapag kuwan ay tumon ang mga mata nito kay Tyron na nakatutok ang mga mata sa sahig na parabang nahihiya sa kaalaman na naghalikan sila. Damn! Man, I thought you have a girlfriend. Bumuga ng marahas na hininga si Tyron. I do. I have a freaking girlfriend. He sounded so defensive, so guilty. Kung ganun, bakit kayo naghalikan? Tanong ulit ni Eymar. Bago pa pumasok si Tyron, tumayo si Ryan at nagpaalam sa mga ito. The conversation was getting awkward. Ayon niya marinig na pinag-uusapan ng iba ang halik na pinagsaluhan nila ni Tyron. She knew it was a mistake, but it was the best damn mistake of her life. Damn her to depth of hell. But she wouldn't deny that she enjoyed the kiss. Yep, I pretty much enjoy it. Napatingin si Tyron sa papalayong bulto ni Ryan. Umalis ito sa sala at pumasok sa silid niya. The thought of her entering his bedroom awakened the beast between his thigh. No, hindi niya dapat mararamdaman. My girlfriend na ako, fuck it. Oo, pero nakipag-break na siya sa'yo. Hayo na naman ang boses sa isang bahagi ng isip niya. Bakit siya pumasok sa kwarto mo? Tanong ni Eymar na naguguluhan. Bisita siya ng mga magulang ko. Aniya at isinandal ang likod sa likuran ng sofa na parang pagod na pagod samantalang wala naman siyang ginawa. I am mentally tired, damn it. Precisely, ani ni Eymar. Tay, may 3 guest rooms sa kondo mo. Bakit siya pumasok sa silid mo? Nagkibit balikat siya. I honestly don't have an answer to that. Eugen, the magna cum laude Tyron Zapata does not have an answer. Umiling-iling ito. Man, you are in big trouble. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. I'm in trouble. Akala namin my girlfriend at anti-infidelity ka. Anong nangyari? Ano ni Eymar na nakatingin sa kanya?
Nagpasalamat siya dahil walang panghuhusga sa mga mata nito. Oo, may kasintahan ako. 3 taon na kami na magkasintahan ni Karen. Gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa paghalik niya kay Ryan. Pero kahit ganon, hindi pa rin mawala sa isip niya kung gaano kalambot ang mga labi nito. Alam kong mali ang ginawa ko kahit pa nga nag-away kami ni Karen at nakipaghiwalay siya sa akin, pero I enjoy it. Fry me to hell but I enjoy every second of it. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil hindi niya kayang aminin sa sarili na talagang niloko niya ang kasintahan dahil siya ang unang humalik kay Ryan. Tuloy mo lang ang sasabihin mo, Tay. Ano na Johens na nakangisi. Akala ko ba ayaw mong makipagparihanan tulad ng daddy mo? Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng lakas sa sinabi ni Johens. That was the main reason why he believed that men should only be with one woman. Saksi siya sa sakit ng idinulot ng ama niya sa kanyang ina. He heard her crying and prayed to God. At nang makabuntis ang ama niya, it was the darkest day of their lives. It took years for his mom to smile again. What happened to her mom scared him. Kaya naman ayaw niya makakita ng babaeng umiiyak ng dahil sa kanya. Alam niya kung gaano iyon kasakit. Pero tingnan mo naman ang nangyari ngayon. He just met Ryan and he already penetrated her mouth with his tongue. Di ba nga, nakipag-break sa'yo si Karen? Anang boses sa isang bahagi ng isip niya. Napatigil siya sa pag-iisip nang may nag-doorbell sa unit niya. Si Amar na nagbukas ng pinto and then entered his friends, namely Train Walksben, Landerstorm, and Calix Vergara. Naging kaibigan niya ang mga ito nang doon siya nag-aral ng college sa Stanford University. Doon nabuo ang pagkakaibigan nila at dahil pareha-pareha silang may dugong Pinoy, hindi na sila naghiwal-hiwalay. May mga dala itong backpack. Mukhang seryoso ang mga ito na magbakasyon sa Pangasinan kasama niya. Hey guys, ani ni Lander na bahagya pang kumaway. Amerikano ang ama nito at ang ina nito ay Pilipino, kaya naman kulay asul ang mga mata nito. Yo, handsome people! Ani ni Train sabay ngiti. Isa itong half Russian, ang ina nito ay Filipino. Hey! Ani ni Calix at umupo sa iniwang upuan ni Ryan. Si Calix naman ay pareho Pinoy ang mga magulang pero alam niyang may halong banyaga ang dugo nito. Hindi niya lang alam kung ano pero halata naman sa mukha nito. Si Train at Lander ay sa sahig umupo. Ang mga dala nitong bag ay nakalat sa sala. Sa kanilang magkaibigan, si Johens ang chismoso at hindi talaga mazizipper ang bibig nito. Kaya kapag may gustong silang malaman, kay Johens sila nagtatanong. Before he liked that attitude of Johens, but now he wanted to sew his lips together. Ayaw niyang ikwento nito sa mga kaibigan nila ang tungkol kay Ryan. To his surprise, Johens didn't say anything. Nanatili itong tahimik. Pati na rin si Amar. So, what's up? Basag ni Lander sa katahimikan at tumingin sa kanya. Aren't you gonna offer a drink? A beer? O maybe rum? Hindi tayo dapat uminom. Wika ni Amar habang nakatingin sa pinto ng kwarto niya. At bakit? Kasi may bisita si Tay. Ani ni Johens at itinuro ang silid niya. She's in there resting. Naghari ang katahimikan sa sala. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa pinto ng silid niya. Nasapo niya ang ulo dahil bakas sa mukha ng mga ito na hindi makapaniwalang na may babae ngayon sa silid niya, maliban kay Karen. Sino siya? Paan nasa tanong ni Train kay Johens. Johens shrugged. Anak ng ninang niya. Itinirik niya ang mga mata. Bakit ba siya umaasa na mazizipper nito ang bibig? Ang chismoso. Forever ng chismoso just like Johens. Kung ganoon, bakit siya naroon sa silid ni Tyrone?
Puno ng kuryosidad na usisa ni Lander. Ito ang first runner-up sa pagiging chismoso, champion si Yuhens. Pero tinuro na Yuhens, tanangin mo niyo si Tai. Tyron let out a deep breath before he stood up and went to his room. Gusto niyang takasan ang tanong ng mga kaibigan niya na kahit siya ay hindi alam ang sagot at gusto lang niyang makausap ang dalaga in private without the prying eyes and ear of his friends. Na makapasok siya sa silid niya, agad niyang nakita si Ryan na nakahiga sa kama niya. Nakatihaya ito at nakatingin sa kisame. Kaagad na naglumikot ang imahinasyon na makita ang dalaga. He and she between sheets, sweaty and moaning in pure bliss. Marahas siyang napailing-iling. Don't go there, mind. Nagpanggap siyang may kukunin sa closet. He pretended to pull off shirts when he heard Ryan speaking. Bakit? Nakakunot ang noong binalingan niya ito. Anong bakit? Bakit mo ko hinalikan kung my girlfriend ka naman pala? Her voice was flat, emotionless. Gusto niyang lumabas ng silid para matakasan ang tanong nito pero hindi niya iyon ginawa. I didn't, idiot. Sure you did. Wika ng isip niya. Okay, I'll just pretend that the kiss didn't happen then. His mood darkened. He didn't know why, but what Ryan said irritated him to the core of his being. Just like that? Puno ng irritasyon ang boses niya. Oo. Bumangon ito sa kama at naglakad palapit sa kanya. Her eyes were cold. Its coldness made him shiver. Just like that. Tumigil ito sa harap niya at matalim ang mga mata na sinalubong ang mga mata niya. Yun na, Tyron, hindi ka dapat nang hahalik ng babae kung may kasintahan ka. You don't put your tongue on someone's mouth when you're in a relationship. Alam ko yun. Oh, talaga? Sa pagkakataong yun, halos isang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila. Nararamdaman niya ang init nun. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga at halimoyak nito. Hindi mapigilan ni Tyron na mapatitig sa mapupulang labi ng dalaga. He was tempted to press his lips against hers. And that was what he did. He let himself be succumbed to the temptation. He kissed her. Nang lumapat ang mga labi ni Tyron sa mga labi niya, maraing ipinikit ni Ryan ang mga mata para manamnamin ang halik nito. Pagkatapos ay umastras siya at binigyan ito ng mag-asawang sampal. Namilog ang mga mata ni Tyron at halatang nagulat sa ginawa niya. Mukhang hindi nito inasahan na sasampalan siya nito. Napahawak ang binata sa pisngi na sinampal niya at nanlisik ang mga mata at tinitigan siya. What the hell? The first slap was for insulting me. Matapang niyang sabi. I did? Panlisikan niya ito ng mga mata. Yes, you did, moron. At yung pangalawang sampal para yan sa paghalik sa akin kahit may girlfriend ka. She was expecting him to get mad at her, but instead, he chuckled sardonically. Tapos ka na? O sasampalin mo pa ako? Kinunutan niya ito ng noo. Hindi niya mabasa ang nilalaman ng mga mata nito na matiim na nakatitig sa kanya. Ano naman ngayon kung tapos na ako? Kasi kung tapos ka na, inisang hakbang nito ang pagitan nila. Ako naman. With that, bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya at mariin siyang hinalikan. Napadaing siya ng sapilitang ipasok nito ang dila sa loob ng bibig niya. Napasinghap siya nang maramdaman ang mga kamay nito na pumipisil sa dibdib niya. Instead of pushing him away, she let him ravish her lips. She was catching her breath
when his lips left her lips and then he traveled down to her chin, down to her neck, then moved to her ear. He slightly bit her earlobe, then licked the sting away. Kapag kuwan ay bumulong ito sa tenga niya. Hindi lang nga naman ako ang may kasalanan sa halik na pinagsaluhan natin. You contributed to. I kiss you, you kiss me back. Why is that, right? Are you attracted to me? Tumawa siya na para itago ang kabang nararamdaman. Ako? Attracted sa'yo? Baka ikaw. Binigyan distansya ni Tyrone ang mukha nila, saka matiim na tumingin sa mga mata niya. Yes, I am attracted to you. I would have not kissed you if I was not. You bewitch me through your eyes. You fascinate me through your smile. You allured me through your lips. This? He captured her lips then quickly pulled away. In your entire fault. You captivated me and I can't uncaptivated myself. I'm attracted to you too. Hindi naman yun big deal. Parang crush lang naman yun eh. Pang-amin ni Ryan. Tyrone froze at her confession. Malalaki ang mga mata nitong hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ano? Halata pa rin ang gulat sa mukha niya. What are we going to do about it? Nang makabawi sa pagkabigla, nagkibit balikat ang binata. Let's just pretend that we are not attracted to each other. Anito, habang unti-unting lumapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Yeah, mas maging madali ngayon. Aniya habang inilalayo ang mukha sa mukha ng binata. Much easier. Their lips were almost touching. She couldn't back away because Tyrone held her in place. Ang dapat mong gawin ngayon ay pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito. Pakawalan ako at umalis ka sa silid na to. Hinawakan siya nito sa baba at itinaas ang mukha niya. Yeah, dapat kitang pakawalan pero may problema ako. He whispered huskily. Ano? Oo, may problema. Ang problema ay hindi siya makahinga ng mabuti dahil napakalapit nito sa kanya. I can't. He captured her lips. That was the last straw of their defense. One kiss from this man melted his strong defenses. Yes, she was attracted to him. Hindi niya iyon ikakaila. Pero tama ba na ma-attract siya rito samantalang may girlfriend na ito? As he depended the kiss, her mind said yes. Yes, it was okay to be attracted to Tyrone. As long as she couldn't fall in love with him, it was okay, right? Tinugon niya ang mga init na nitong halik. Sa bawat paggalaw ng labi niya, kasabay na yon ay pagtali niya sa puso na pag niya at paglagay niya sa halwa. Her heart had to be protected from Tyrone's charm. It had to be safe for a month. Dahil pagkalipas ng isang buwan, babalik na sila sa Canada at hindi na niya ito makikita pa. She was on a vacation after all. Dapat mag-enjoy siya. Natatawang napakunot ang noo ni Ryan nang makitang bahagyang binuksan ni Tyrone ang pinto ng silid niya. Bakit mo ginawa yun? Natatakang tanong niya sa binata. To tell my friends now that we are not doing anything pornographic. Nakagining sagot niya at bumalik sa pagkakaupo sa kama sa tabi niya. Tumawag na ba ang mami mo? Tanong niya. As if on cue, Tyrone's phone rang. Nang tingnan nito kung sino ang tumawag, tumingin ito sa kanya. It's mom. Sagutin mo, utos niya rito. Pinalakihan siya ng mata. Hindi mo ako kailangang sigawan. Sinagot nito ang tawag. Hey mom. Mahabang katahimikan ang nagdaan kapag kuwan ay bumaba ang gulat sa mukha ng binata.
What? Mom, what are you thinking? Bakit nauna na kayo riyan? Paano naman kami? Pose. Bakit niyo nga ginawa yon? Akala ko ba bukas pa tayo? Up pose, then he looked at Ryan. Yeah, Ryan is fine. Bumutong hininga si Tyrone sa inabot sa kanya ang cellphone nito. Mami mo. Mabilis niya kinuha ang cellphone sa mga kamay nito at inilagay yon sa malapit sa tenga niya. Hey mom, it's me, Ryan. Anya sa nasa kabilang linya. Hey sweetie, how are you? I'm fine mom. How about you? Are you okay? Nasaan ka ba? Narito na ako sa Pangasinan anak, nauna na kami sa inyo. Ano? Hindi niya mapigilang sumigaw sa sobrang gulat sa sinabi nito. Ma'am, bakit mo naman ako iniwan? Nabalot na pag-alala ang puso niya. I don't know anymore here. Oh silly. Her mom giggled. Nandiyan naman si Tyrone, hindi kanya pababayaan. Napatingin siya kay Tyrone at walang imik na nakamasid lang sa kanya kapag guwan ay mabilis siyang nagbaba ng tingin. Mom, bakit naman po siya nasama sa usapan natin? Hindi niya maintindihan ang takbo ng isip nito. Bakit niyo ba kasi ako iniwan? Because you're in good hands. Binuntunan pa nito ng nakakairitang hagik-hik ang sinabi. Ibalik mo ang cellphone kay Tyrone, kakasapin ko siya. Napipilitan siyang ibalik ang cellphone sa binata. Gusto ka raw kausapin ni Mami. Tiningnan ni Tyrone ang cellphone at inilapit iyon sa tenga niya. Yes po, Ninang. Halata sa mukha nito na nakikinig ito sa sinasabi ng ina niya sa kabilang linya. And when his eye glanced at her, alam niya siya pinag-uusapan ng mga ito. Sure, Ninang, ako na po ang bahala. Then just like that, he ended the call and sent. Nauna na raw sila kasi hindi pa pala ngayon ang dating ni Auntie Nani at excited na raw silang umuwi sa Pangasinan. Kaya naman umuwi sila kanina pagkatapos nilang shopping at tayo na lang daw ang maghihintay kay ni Auntie Nani. Kailan ba darating ang Auntie Nani mo? Sabi ni Mami, 3 araw mula ngayon. Napanganga siya, 3 araw mula ngayon? Hell, I'll spend Christmas with you? Naging malamig ang tingin nito sa kanya. Ano naman? Ang masama ron? Nothing. Bumutong hininga siya. I'll just want to spend Christmas with my mom. She looked at his eyes, splitting. Wala mang bus na pwedeng sakyan patungo ron sa Pangasinan? If mayroon, pwede mo ba akong ihatid sa bus station? Gabi na, please. Nag-uumpisa ng manubik ang mga mata niya. Okay, sure, ihatid kita sa bus station. May bus doon patungo sa Pangasinan. And then, from here, you ride a jeep to Pozorobio and then tricycle to Barangay Talugtog. Sabihin mo lang sa tricycle na sa bahay ng mga Zapanta, alam na nila yun. Salamat. Okay, tatawagan ko si Mami, sasabihin ko sa kanya na sa bus ka sasakay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas sila sa silid ni Tyrone. Ang mga kaibigan ng binata ang nasa living room at nag-uusap. When they step outside the room, ang mga mata ng kaibigan ni Tyrone ay nasa sala na at nakatingin sa kanila. They all look curious at the same time confused. She felt conscious under their scrutinizing gaze, but Tyrone was not even a bit affected. She envied him. Guys, ihatid ko lang si Ryan sa bus station. It's raining cats and dog out there. Putol ng isang lalaki na medyo mahaba ang buhok sa iba pang sasabihin ni Tyrone. At yung news kanina, may bagyo raw sa baha at so baha ang ibang kalye. Nagtatanong na tumingin sa kanya si Tyrone, alis ka rin kahit may bagyo? Baka mas stranded ka sa daan. Hindi mo pa naman alam ang pasikot-sikot dito sa Manila at wala kang cellphone. Sumama ang mood niya sa sinabi ng binata. Shit. Nakakainis naman kung kailan kailangan niyang sumunod sa mami niya, saka naman nagloko ang panahon. Matutulog na lang ako.
Bumalik siya sa silid ng bagsak ang balikat niya. Mukhang magpapasko talaga siya kasama si Tyrone. No choice. Sinundan lang ng tingin ni Tyrone ang dalaga na nagmamarchang bumalik sa silid niya. Mukhang gustong gusto talaga nitong makita agad ang ina. Bakit naman kasi nauna ang mga ito sa kanila eh? Bakit siya aalis? Tanong ni Johens. Teka, nasaan si tita at tito? Aalis ba tayo ngayon? Bahana sa ibang kalye. Umilin siya. Nauna na sila mami sa Pangasinan. Iniwan si Ryan sa pangangalaga ko. Ngumisi si Lander. Alam ba nila na bantay sa lakay ka? Haha. Pinukol niya ito ng masamang tingin. Magsiuwi na nga kayo. Napapailing-iling si Train. Hindi ba kami pwedeng matulog dito? Hindi. Mabili ang sagot sa katinuro ang pinto ng kondo. Umuwi na. Balik na lang kayo bukas. Tingnan natin kung okay ng panahon. Kapag maayos na, alis na tayo patong Pangasinan. Kapag hindi, palilipasin muna natin ang Pasko. Calicside, whatever. Handang-handa na ako eh. Isang-isang nagsilabasan ang mga kaibigan niya sa kondo niya. At nang mawala ang mga ito, inilak niya ang pinto at bumuga ng hangin. Saan ako ngayon matutulog? Day end.